Magandang araw, Tito Makoy. Isa ako sa libu-libong lalaki na may karanasan sa kapwa lalaki. Ewan ko lang po, Tito Makoy, kung sasang-ayon sa akin ang ating mga kasamahan kung sasabihin ko na kadalasan sa mga kagaya ko nakaranas noong panahon ng kabataan. Ito'y base na rin sa ilang kwentong binasa mo na aking napakinggan at ganoon din ako, Tito Makoy. Ako nga po pala si Noe, isang OFW, isa ako sa mga sumusubaybay sa iyo dito sa Kuwait. Paki-shoutout po kami dito sa Kuwait, Tito Makoy. Ang aking kwento ay tungkol sa akin at sa kaopisina kong isang Egyptian. Siya si Hatim. Magkaedad kaming dalawa. Ang unang napansin ko sa kanya medyo may pagka-mayabang ito. Sa bagay, Tito Makoy, yan talaga ang natural sa mga Egyptian, may pagkahambog. Bagamat hindi naman lahat, ngunit pangkalahatan, ganoon talaga ang kanilang ugali. Kaya naman ilag ako ng kaunti sa kanya kasi hindi ako pwedeng magtiwala dahil nga sa kanyang ugaling nakikita ko. Subalit, Tito Makoy, sa kabila ng pagiging hambog niya ng kaunti, meron naman akong nakikitang kagandahang asal niya sa kanyang pag-uugali. Paminsan-minsan nakikipaghuntahan din siya sa akin. Dumating ang mga araw, ang paminsan-minsang dagli ang kwentuhan namin, nagiging mahabang usapan na. Hanggang, Tito Makoy, sa napansin ko sa sarili kong umuusbong sa akin ang aking kakaibang pagtingin sa kanya. Magandang lalaki kasi itong si Hatim, Tito Makoy. Matipuno ang kanyang katawan at saka ang mukha niya, bagay na bagay ang kapal ng kanyang kilay, ang hugis nito at ang kanyang biguti at balbas. Sa tuwing nakikipagkwentuhan siya nitong mga huli, alam mo po, Tito Makoy, lumilipad ang isip ko pabalik noong panahong magkasama kami ni Seb. Si Seb ang kaibigan ko noong kabataan namin. Kaibigan ko, magkaibigan kami. Liban dyan, Tito Makoy, may sekreto kaming dalawa. Sa aming dalawa, kapwa namin naranasan ang relasyon ng pareho lalaki. Ngayon itong si Hatim, sa kanya bumabalik ang alaala ko sa aking kaibigang si Seb. Sa bawat araw na nagkikita kami sa trabaho at sa pag-uusap na aming ginagawa, sa paningin ko tuloy, lalo siyang nagiging magandang lalaki sa aking mga mata. Subalit ang aking nararamdaman sa kanya, ito ay, alam mo na, Tito Makoy, lihim na lihim. Tinatago ko ito ng maigi. Mahirap na kasi baka makahalata. Nakakahiya talaga, di lang sa kanya kundi sa lahat ng mga kasamahan ko dito sa trabaho. Malay natin, Tito Makoy, kung mapansin niya, mahalata niya, ikwento niya sa iba. Mapapahiya ako niyan. Isang hapon, uwian na. Hindi makakasundo sa akin ang aking kaibigan na merong sasakyan. Pilipino din siya, Tito Makoy. Siya ang nagsiservice sa akin papasok sa opisina at pauwi ng bahay. Magkalapit lang kasi ang aming trabaho, kaya sa kanya ako sumasabay, nagbibigay na lang ako ng buwanang bayad. Nang malaman ni Hatim na hindi makakasundo sa akin ang aking kaibigan, kusa na siyang nag-alok sa akin na idadaan niya raw ako sa bahay noong uwian. Yun nga ang nangyari, Tito Makoy. Siya ang naghatid sa akin. Pagdating namin sa bahay ko, siyempre, Tito Makoy, nakakahiya naman kung hindi ko man lang siya iimbitahing tumuloy para magkape o kaya uminom ng tsaa. Kaya naman, Tito Makoy, inimbita ko siya na tumambay na muna ng ilang sandali sa bahay. Nagkape kami at nagmerienda, pagkatapos nagkwentuhan. Naging maganda at masaya ang aming kwentuhan. Alam niyo po, sa nakalipas na 3 taong magkasama kami sa trabaho, ito na ang pagkikwentuhang masasabi kong kwentuhan ng dalawang malapit na magkaibigan. Ito na rin, Tito Makoy, ang naging umpisa na ganap na nga kaming maging malapit na magkaibigan. May mga araw at weekend na pumupunta na siya sa bahay, nakikitambay. Nagkikwentuhan kami sa bahay at minsan sa bahay na rin siya kumakain ng pananghalian at hapunan. Sa pagiging malapit namin, talagang, alam mo, Tito Makoy,
Hindi ko na maitatangging ganap nang napukaw sa akin ang pagtingin ko muli sa kapwa lalaki. Yung pagtingin ko kay Hatim. At sa pakiramdam at tingin ko, Tito Makoy, sa aming dalawa, may isa lang sa amin ang kinakailangang mag-umpisa. Pag meron ng mag-umpisa, lalaki ang apoy sa aming dalawa. Kaya lang, Tito Makoy, hindi ako ang mag-uumpisa. Malay ko, hindi naman siya ganoon, mali ako sa aking nararamdaman at sa aking nakikita. Bagamat may mga sinyalis talaga akong nakikita sa kanya na kinakailangan lang merong mag-umpisa sa amin. Kaya lang nga, hindi ako ang mag-uumpisa. Liban kasi, Tito Makoy, sa aking pakiramdam, sa katunayan po, marami sa mga Arab na lalaki ang may tendency talaga na makipag-ugnayan sa kapwa lalaki. Kasi nga alam nyo po, sila kapwa lalaki nagbebeso-beso. Sa atin sa Pilipinas, wala kang makikitang pareho lalaki nagbebeso-beso. Dito, Tito Makoy, karaniwan lang yan. Ngayon, Tito Makoy, kaming dalawa ni Hatim, sa ilang beses na pabalik-balik niya sa bahay para makitambay, nahawa na rin ako sa kanilang ginagawang pagbabatian. Yung beso-beso at yakapan. Yan ang aming ginagawa tuwing darating siya sa bahay. Nagbebeso-beso, nagyayakapan, nagkukumustahan pagpasok niya sa bahay. Ngunit, Tito Makoy, sa panig ko, kahit na alam kong pagbati lang ang aming ginagawa, dahil nga sa kursunada ko siya, alam niyo po, may mga imahinasyon na akong, ayos ito. Malaki talaga ang posibilidad na mabuhay ang namagitan sa amin noon ni Seb. Iyan, Tito Makoy, ang lahat na pumapasok sa isip ko. Isang araw, Tito Makoy, nag-file si Hatim ng kanyang annual vacation leave. Kitang-kita ko sa kanya na tuwang-tuwa itong uuwi sa kanila. Biyernes na hapon ang kanyang flight, tumambay siya sa bahay noong Huwebes na gabi. Gaya ng nakagawian namin, kwentuhang walang humpay, tawanan at kung ano-ano pa ang aming napag-uusapan. Noong papalis na siya sa bahay para umuwi sa kanyang tinutuluyang bahay rin, gaya ng ginagawa na namin, yakapan muna bago lumabas ng bahay. Ngunit ngayon, Tito Makoy, kakaiba ang nangyari kasi mahigpit na mahigpit ang yakap sa akin ni Hatim. Ako naman, palibasa, mahigpit ang kanyang yakap. Ginantihan ko rin ito ng mahigpit na yakap. Palibasa nga siguro magbabakasyon siya, matagal siya bago bumalik, matagal bago kami magkita, kaya ganoon ang kanyang yakap sa akin. Tapos, Tito Makoy, nagulat ako kasi biglang isang mabilisang halik sa labi ko ang kanyang ginawa. Ngumiti siya at yumakap muli sa akin bago siya lumabas ng bahay. Ako, Tito Makoy, pakatapos kong maisara ang pintuan nang makalabas na itong si Hatim, alam niyo po kung ano ang ginawa ko? Napasuntok talaga ako sa ere. Kasi ibang-iba ang dating sa akin ng kanyang ginawa. Alam niyo na po ang pagiging kakaibang nararamdaman ko. Umuulan at nagliliparan ang kung ano-ano ng mga imahinasyon na pumapasok sa aking isipan. Indikasyon iyon ng mataas na posibilidad na magkaroon kami ng lihim na ugnayan nitong si Hatim. Kasi nga, Tito Makoy, imaginein na lang natin, sa labi ko pa humalik. Pwede namang sa noo o kaya sa pisngi, ngunit mas pinili niya sa labi ko. Sa mga imahinasyon na pumapasok na ngayon sa aking isipan, habang nasa bakasyon si Hatim, alam niyo po, gusto ko nang lumipad ang mga araw, mabilis nang dumaan para makabalik na siya sa trabaho at muli kaming magkita at magkasamang muli. Sabik na sabik ako sa kanyang pagbabalik dito sa trabaho namin. Ngunit, Tito Makoy, nahalata ko na mukha yatang mahaba ang bakasyon na kanyang final. Kasi magdadalawang buwan na, hindi pa rin siya bumabalik. Sa aking pagtataka, hindi ako nagtatanong sa kanya yung kahit na magpadala man lang ng message sa WhatsApp kung kailan siya babalik. Naghihintay lang talaga ako, Tito Makoy. Kasi, Tito Makoy, alam mo na, meron akong lihim na pagtingin sa kanya at defensive akong masyado sa aking pakiramdam.
Ang iniisip ko kung sakaling magpapadala ako sa kanya ng message sa WhatsApp, mahalata niya na meron akong nararamdaman sa kanya. Kaya naman Tito Makoy, patuloy lang ako sa aking paghihintay sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa loob ng opisina isang araw na lang, narinig ko sa aking mga katrabaho na hindi na raw babalik itong si Hatim. Nagpadala pala ito ng resignation letter 3 linggo matapos siyang umalis para magbakasyon. Alam mo Tito Makoy, nanlumo ako sa aking narinig. Kaagad meron akong narinig na pag-iyak sa aking pakiramdam. Hindi na pala kami magkikita, hindi na kami magkakasamang muli. Bakit ganoon? Bakit bigla siyang nag-resign? Anong problema? Ano ang dahilan ng kanyang biglaang pagdidesisyon na wag nang bumalik sa trabaho? Iyan ang mga katanungang sumasagi sa isipan ko Tito Makoy, kasabay ng kalungkutang aking nararamdaman. Alam niyo po noong gabing iyon nang marinig kong hindi na pala babalik si Hatim, hindi ako nakatulog. Ewan ko ba Tito Makoy bakit? Apektado ako ng gusto sa kanyang hindi na pagbabalik sa opisina. Ito'y dala siguro Tito Makoy ng kung kailan pa umusad ng advance ang aming pagiging magkaibigan. Parang kunti na nga lang talaga, liliyab na ang apoy sa tingin ko. Yun naman ang panahon na biglang bumitiw itong si Hatim. Bumitiw siya sa pamamagitan ng hindi inaasahang pagre-resign sa trabaho. Kaya tuloy ang pinapangarap kong ugnayan namin, naglaho kaagad. Akala ko posible na maging kami, ngunit wala na. Naputol na agad-agad ito ngayong panahong nag-uumpisa pa lang kaming dalawa. Sa hindi na pagbabalik ni Hatim sa trabaho, wala akong nagawa Tito Makoy kundi ang mag-move on. Iyan ang kinakailangan. Ngunit sa aking pag-move on, hanggang ngayon hindi pa rin malinaw sa akin kung ano ang dahilan ng kanyang agarang pagbibitiw sa trabaho at yung kanyang desisyon na hindi na bumalik dito sa Kuwait. At sa akin namang pag-move on Tito Makoy, itinoon ko na ang aking atensyon at oras sa panliligaw. Hanggang sa maswerteng nakapag-asawa ako Tito Makoy, at ngayon masaya kaming nagsasama ng aking asawa kasama ang 3 mga anak namin. Masaya ako sa aking buhay may pamilya. Lalo akong naging masigasig sa aking paghahanap buhay. Hanggang ngayon nandito pa rin ako sa Kuwait. Ngunit ang pag-uusapan na rin naming mag-asawa at iniisip ko na talaga ang tuluyan ng mamalagi na lang dyan sa Pilipinas para magnegosyo na lang kami at maglagay ng farm. Kasi Tito Makoy, lumalaki na rin ang mga anak ko at ay yung panahon Tito Makoy na nasa edad na ang mga anak ko na kinakailangan talaga ang aking patnubay at pagsubaybay sa kanila bilang isang ama. Lalong-lalo na Tito Makoy sa anak kong lalaki. Kaya yan ang pinag-uusapan na naming mag-asawa. Ang iniisip namin ngayon ay ang paglalagay ng negosyo, tindahan at ako naman, farm. Maglalagay ako ng farm ng tilapia. Ito ang aming gagawing kabuhayan. Oras na tumigil na talaga ako sa pagtatrabaho dito sa abroad. Sa aking karanasang pag-ibig Tito Makoy, yung kwento namin ni Sib noong kabataan namin at ang kwento namin ni Hatim dito sa Kuwait, itinuturing ko na lang ito Tito Makoy na bahagi ng kabanata ng buhay ko, gaya ng kabanata ng buhay ng lahat sa atin. Pwede kong sabihin Tito Makoy na sa aking karanasan kay Sib at Hatim, ngayon merong kaunting panghihinayang, yung bagang sinasabi mong sayang, subalit walang pagsisisi. Kasi Tito Makoy, kahit papaano ang masasabi ko sa sarili ko, maswerte rin ako kasi naranasan ko ang iba't ibang bagay, naranasan ko ang iba't ibang uri ng pag-ibig. Hindi ako mapagkikwentuhan ng kung sino lang. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo at maibahagi nyo sa iyong channel. Ang iyong taga-subaybay dito sa Kuwait, Noe.
Maraming salamat, Noe, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, tama yung sinasabi mo na yung mga bagay-bagay na nararanasan natin, paminsan-minsan, pasalamat tayong naranasan natin kasi hindi tayo mapagkikwentuhan lang ng iba. Mas maigi talaga ang maranasan mo ang iba't ibang bagay para alam mo talaga meron kang first-hand information kung ano ba iyon, ano sa pakiramdam at kung paano nagaganap ang bagay na kakaiba. At tama yan na nag-move on ka na kasi yan talaga ang kinakailangan. Natutuwa rin ako na masaya ngayon ang buhay mo, yung buhay mong merong pamilya. Sa muli maraming salamat at ingat palagi dyan sa Kuwait. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, iisa lang ang nagpapa-shoutout sa sinusundang upload dito, yung muling nagkita ngunit ganap na nawala na. Shoutout kay Chodoro Arasola, Tito Makoy, pa-shoutout po. Maraming salamat sa iyo, Teddy Arasola, sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Si Noel Ortiz naman nagpapasalamat sa pag-shoutout ko sa kanya at gaya ng kanyang nakagawian, pang-anim raw siya doon sa muling nagkita ngunit ganap nang nawala. Pang-anim siyang nakapakinig. At sabi niya, maugma digdi sa Bicol, Naga. Yan, Bicol na Bicol ang kanyang sinulat dito. Ang alam ko yung maugma sa Bicol, masaya. Masaya raw talaga dyan sa Bicol, sa Naga. Alam mo Noel, isa yan sa mga nakita ko kaya nga nagpapatayo ako ng bahay dyan sa Naga City at eventually magiging Oragon din ako. Si Robert Merafuente naman, hindi siya nagpapa-shoutout ngunit meron siyang, sa tingin ko para sa sender ito ng muling nagkita ngunit ganap na nawala na, kay Jeremias. Kung pwede raw makilala sa Facebook muna. Kaya Jeremias, kung nakikinig ka, kung marinig mo itong sinasabi ni Robert Merafuente, yan, gusto siyang makipagkaibigan ngunit sa FB muna kasi actually dito sa YouTube wala tayong paraan kung paano kayo magkakaroon ng komunikasyon. Isa nga yan talaga sa problema dito. Kung talagang gusto nyong masyadong discreet na masyado ang inyong pagkakakilanlan, ang inyong pagkatao, mahirap talaga. Kahit na ako hindi ko alam kung paano nga talaga kayo magkakaroon ng ugnayan. Anyway, Jeremias, kung nakikinig ka, reply na lang dito sa comment ni Robert Merafuente. Si Troy Manggibin naman, meron siyang correction sa akin doon sa lugar niya sa Tati. Tampa, Florida pala siya, hindi. Ang nasabi ko kasi, Texas. Maraming salamat Troy sa pakikinig. Maraming salamat Chodoro Arasola, Noel Ortiz at Robert Merafuente, maraming salamat. At si Jeremias, kung nakikinig, mag-reply ka na lang dito sa comment ni Robert Merafuente. Yan ay kung gusto mo. At sa ating iba pang mga kasamahan, si Adon Vlogs, naiinip raw siya pag matagal akong hindi nakakapag-upload. Maraming salamat Adon at pasensya ka na. Pasensya na kayo lahat mga kaibigan, kayong lahat. Pasensya na minsan talaga medyo mahaba ang ilang araw bago ako nakakapag-upload dahil nga talagang busy si Tito Makoy. Ngayon po sa ating mga hinahanapan ng forever, ang Team A. Si Alvin Kalalang naghahanap ng forever, Dominador Patawaran naghahanap ng forever, Paulo Laison naghahanap ng forever, Faustino Fabro naghahanap ng forever at si Jason Hanson. Yung mga naghahanap ng forever dyan na nakikinig sa atin, yung 5 binasa ko po, open silang makipagkaibigan at naghahanap nga ng forever. Pakikontak na lang at kayo na lang ang mag-uusap kung paano kayo magkakaroon ng open communication. Ngunit naroon pa rin ang aking paalala sa inyong lahat, gawin ang masusing pag-iingat online. Ang pagpapakilala na kasamahan natin dito sa Dirty to Marcos ay hindi yan guarantee na ang taong kumukontak sa inyo, ang taong nakikipag-communicate sa inyo ay taong mapagkakatiwalaan. Alam nyo na, kahit sino pwedeng mag-claim na kasamahan natin at kahit sino pwedeng gumamit ng pangalan ng iba. Kaya ingat palagi kayong lahat.
Sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa mga gustong magpa-shoutout. Sinasabi ko po, pakisulat sa pinakahuling upload. At sa mga gusto namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat.